Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang pagsasayos ng kidney sa bahay, apat na pagkain at mga maling akala. Naniniwala ba kayo na sa apat lamang na karaniwang pagkain sa araw-araw nating hapagkainan, matutulungan nating bumalik ang siglang mahinang bato at mapanatili ang stable na creatinine sa bahay mismo? Marami sa inyo, kapag naririnig ang salitang kidney failure, ay agad naiisip ang gamot, ospital, o ang posibilidad na gumamit ng dialysis machine habang buhay. Dahil sa takot na iyon, marami ang nagsisimulang magdiet, maging mahigpit sa pagkain, bawasan ang asin, protina, at iba pang bagay, umaasa na gagaling ang kanilang bato. Ngunit mga kababayan, hindi sapat ang pag-iwas lang. Hindi lang kailangan ng bato na mabawasan ang pasanin. Kailangan din itong tamang nutrisyon para magkaroon ng pagkataong bumalik sa dati. Ang nakakapagtaka ay, sa pang-araw-araw na buhay, may mga pagkain na napakasimple at napakalapit sa ating mga kusina sa Pilipinas na madalas nating binabalewala, ngunit kapag naunawaan at ginagamit ng tama, may kakayahan silang suportahan ang bato upang mabawasan ang pamamaga, protektahan ang glomeruli, at tulungan ang creatinine level na maging stable ng natural. Hindi ito malayo o magastos na pamamaraan, kundi matalinong pagpipilian batay sa modernong siyensya at praktikal na karanasan. Nakatagpo na ako ang kaso ni Mang Jose, 68 taong gulang na nakatira sa probinsyang Laguna. Siya ay isang maingat sa pagkain. Halos inalis na niya ang lahat ng pagkain na sinasabing mapanganib. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, ang kanyang creatinine level ay bahagyang tumaas. Ang kanyang katawan ay pagod at hindi siya makatulog ng mahimbing. Nang suriin ko ang kanyang diet, natuklasan ko na kulang siya sa mahahalagang nutrisyon na makakulong sa kanyang bato na ayusin ang sarili. Matapos ayusin at idagdag ang tamang pagkain, sa maikling panahon lamang, naramdaman niya ang kanyang katawan na mas magaan, bumuti ang kanyang pagtulog, at unti-unting naging stable ang kanyang numero. Ipinapakitang wentong iyon ang isang napakahalagang bagay. Hindi lamang lumala ang bato dahil sa labis na pagkain, kundi lumala rin ito dahil sa kakulangan ng kinakailangan. Kung alam lang nating iwasan at hindi alam kung paano tamang magdagdag, para itong isang makina na pinatay lamang ngunit hindi inaalagaan, sa huli ay masisira pa rin sa paglipas ng panahon. Sa nilalaman ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang apat na partikular na pagkain. Madaling hanapin, madaling lutuin, at angkop para sa mga Pilipino. Ngunit may espesyal na halaga sa pagsuporta sa pagbawi ng pagganangan bato. Ipaliwanag ko ng malinaw kung bakit sila epektibo, paano kainin, at sino ang kailangang maging maingat sa paggamit nito, mangyaring manatili hanggang sa huli. Dahil minsan, ang isang maliit na pagbabago sa pang-araw-araw na pagkain ay maaring ang susi upang maiwasan ang malalaking problema sa hinaharap. At sino ang nakakaalam? Baka sa apat na pagkain ito, mahanap ninyo ang ginhawa, kapayapaan ng isip, at isang mas malusog na buhay araw-araw. Kung pinapanood ninyo ang video na ito mula sa Mataong, Metro Manila, sa mga baybayin ng Cebu, sa mga kapatagan ng Davao, o mula sa ibang bansa, mangyaring mag-iwan ng pagbati at kung saan kayo nakatira. Ito ang paraan upang makasama tayong makonekta, matuto at mapanatili ang ating mahalagang kalusugan ng bato simula sa bawat mapayapang almusal. Unang bahagi, bakit sumasakit ang bato? Bakit tumaas ang creatinine kahit maingat sa pagkain? Mga kababayan,
upang maunawaan ang kwentong bato at ang creatinine level. Gusto ko kayong anyayahan na isipin ito sa isang napaka-ordinaryong paraan. Kung ang katawan ay isang sasakyan na tumatakbo araw-araw, ang creatinine ay parang usok na lumalabas sa makina. Bawat hakbang, bawat pagtayo at pag-upo, bawat aktibidad ni kalamnan ay tahimik na lumilikha ng sangkap na ito. Kapag bata pa, malakas ang bato tulad ni isang malakas na filter. Nililinis at mabilis na inilalabas sa ihi. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng edad na 60 o sa mga nasa edad na may mga sakit, ang filter na iyon ay nagsisimulang bumagal, hindi na gaanong flexible, na nagiging sanhi upang hindi maalis ang creatinine at unti-unting maipon sa dugo. Sa pananaw ng eksperto, ang normal na creatinine level ay karaniwang nasa ibaba ng 120 mg DL. Kapag ang bilang na ito ay tumaas sa humigit kumulang 140 mg DL, hindi ito agad malubhang sakit, ngunit ito ang unang senyales na ang bato ay overworked. Kapag umabot sa 180 mg DL, mas malinaw na ang panganib ng pagbabang pagana ng bato. Para itong sasakyan na umaakyat sa mahabang burol at unti-unting tumataas ang temperatura ng makina, ngunit hindi pa napapansin ng driver. At kung lumampas sa 2 mg DL, maraming kaso ang kailangan ng isaalang-alang ang mga sumusuportang pamamaraan ng pagsasala o kahit regular na dialysis kung hindi maagapan. Ang nakakapagtaka ay ang pagtaas ng creatinine ay karaniwang hindi nagdudulot ng matinding sakit, lagnat o malinaw na sintomas. Dahil dito, marami sa inyo ang nagiging pabaya. Ang pananakit ng likod na madalas nating iniisip na dahil sa panahon o matagal na pag-upo ay maaring sa katunayan ay senyales ng pagtaas ng presyon sa tisyu ng bato. Kapag kailangan ng bato na panatilihin ang tubig at electrolytes sa isang hindi balanseng estado, sa mga matatanda, hindi lang humihina ang bato, kundi masensitibo rin sa asin, asukal, protina, at mga additives na nagiging sanhi na kahit isang maliit na pagbabago sa pagkain ay maaring humantong sa matagal na mahinang pamamaga sa glomeruli, microedemaeng tubules, at unti-unting pagbabaeng glomerular filtration rate. Sinundan ko ang isang kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip. Isang 68 taong gulang na Gino na nagbebenta sa isang palengke sa probinsya ng Quezon. Naniniwala siyang napaka-siyentipiko ang kanyang pagkain. Binawasan ang kanin, dinagdagan ang prutas, umiinom ng nakaboteng juice para sa kaginhawaan. Masarap pa rin siyang kumain at matulog. May bahagya lamang siyang pakiramdam ng paninikip sa likod at madalas na pag-ihi sa gabi. Ngunit nang sumailalim siya sa pagsusuri, umabot na sa 190 mg DL ang kanyang creatinine, habang ang kanyang EGFA ay nasa 48 ml, min 173 meter miligrad na lamang, samantalang ang malusok na tao ay karaniwang nasa mahigit 90. Ang ikinagulat niya ay hindi ang numero kundi ang halos walang sakit na nararamdaman sa kanyang katawan. At iyon ang pinakamapanganib. Mula sa aking pananaw, ang creatinine ay ang tahimik na panawagan ng tulong ng bato. Hindi ito maingay, hindi matindi, ngunit napakatoto at napakalalim. Marami ang nagsasabi sa akin na maingat sila sa pagkain. Kaya bakit tumataas pa rin ang kanilang mga numero? Madalas kong sagutin na ang pagiging maingat sa pagkain ay hindi nangangahulugang tama ang paraan. Mayroong mapagkain na akala mo ay mabuti, ngunit hindi angkop para sa mahinang pagganang bato. Mayroong mga gawi na akala mo ay malusog ngunit hindi sinasadyang nagpapabigat
sa pagpilter ng bato. Sa edad na ito, ang mahalaga ay hindi ang kumain enige na marami o ang mag-diet ng sobra, kundi ang kumain ng tama ayon sa biological prinsipyo enige katawan na tumatanda. Kailangan ng bato ang stability. Kailangan nito ang regular na ritmo ng buhay. Kailangan nito ang tamang dami ng asin, protina, at tubig. Kung tama ang inyong pagkain, tama ang inyong pahinga, at tama ang inyong pamumuhay, kahit ang mahina ng bato ay maaring mapanatili ang stable na paggana sa loob ng maraming taon. At mula rito, tutungo tayo sa susunod na bahagi, kung saan ibabahagi ko sa inyo ang pagkain na napaka-pamilyar at napaka-simple, ngunit kung naunawaan at ginagamit ng tama, mari silang maging mahalagang panggamot sa mga pagod na nephron, lalo na para sa mga may pananakit ng likot sa gabi, madalas na pag-ihi sa gabi, at bahagyang pagtaas ng creatinine. Ikalawang bahagi, 4 na pagkaing nakakatulong sa pagbawing bato, pagbaba ng creatinine. Mga kababayan, kapag pinag-uusapan ang pagpapanumbalik ng paggana ng bato, hindi lang tayo simpleng nag-usap tungkol sa pagkain ng masustansya, kundi sa pag-aalaga sa bawat nephron, ang maliliit na unit ng filter na kritikal para sa kaligtasan ng bato sa edad na nasa hustong gulang at matatanda. Ang mga nephron na ito ay hindi na malakas tulad ng dati, kundi parang mga matatandang sundalo na dumaan sa maraming taon at nangangailangan ng maingat na pangangalaga ayon sa biological rhythm at hindi labis na stimulated. Unang pagkain, kalabasa at lotus seed soup, pagbawas ng pamamaga at pag-aalaga sa kidney sa gabi. Marami sa inyo, pagkatapos 60 taong gulang, ay madalas nakakaranas ng hirap sa pagtulog. Pagising sa gabi 1 hanggang 3 beses para umihi, kasama ang bahagyang pananakit ng likod o sa magkabilang tagiliran. Pagkagising sa umaga, ang katawan ay pagod at ang isip ay hindi gaanong malinaw. Hindi ito mga makakahiwalay na sintomas, kundi isang serye ng makakaunay na reaksyon. Kapag kumain ng medyo malat sa gabi, kumain ng huli, o kumain ng mahirap tunawin, ang katawan ay mas magtatabi ng tubig, ang pantok ay nagiging sensitibo, at ang pagtulog ay nabubulabog. Kapag hindi mahimbing ang pagtulog, tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol, nako-contract ang blood vessels, nababawasan ang blood supply sa bato, at kinabukasan, mas pagod ang katawan. Ang cycle na ito ay paulit-ulit na nagaganap, na nagiging sanhi ng unti-unting paghina ng bato ng hindi natin namamalayan. Sa sitwasyong ito, ang kalabasa at lotus seed soup ay isang napakahalagang pagpipilian dahil hindi lamang ito pagkain kundi isang terapi din na sumusuporta sa pagbawi ng pisyolohiya ng bato sa gabi. Ayon sa filosofiya ng Eastern Nutrition, ang kalabasa ay nakakatulong sa tiyan at pali, nagpapalabas ng likido, sumusuporta sa ki at dugo, at nagpapainit sa katawan mula sa loob. Lalo na angkop para sa mga mahina kumain, mabagal ang panunaw, at matagal ng pagod. Samantala, ang lotus seed ay kilala sa natural nitong calming effect na nakakatulong sa mas mahimbing at mas malalim na pagtulog ng hindi nagdudulot ng dependency tulad ng sleeping pills. Mula sa modernong siyentipikong pananaw, ang kalabasa at lotus seed ay naglalaman ng bitamina A, potassium, magnesium,
at antioxidants na may kakayahang bawasan ang bahagyang pamamaga sa glomeruli, patatagin ang presyon ng dugo, at suportahan ang balanse ni electrolyte. Kapag nabawasan ang microinflammation sa glomeruli, mas maayos ang proseso ang pagsala ang dugo, sa gayoy nakakatulong na unti-unting bumaba ang creatinine sa paglipas ang panahon. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na lagi kong binibigang diin sa inyo ay hindi sapat ang pagkakaroon ng magagandang sangkap, kundi ang paraan ng pagluluto ang siyang magpapasya. Para sa mga may mahinang bato, ang pagluluto ay kailangang sumunod sa prinsipyo ng pagbabawas ng pasanin sa bato. Ang kalabasa ay dapat balatan, iwain ng malilit upang madaling matunaw. Ang tuyong lotus seed ay kailangang ibabad sa maligamgam na tubig sa loob ng 1 hanggang 2 oras upang lumambot at mabawasan ang pagiging mabigat. Huwag na huwag gumamit ng bone broth o industrialized soup dahil naglalaman ang mga ito ng mataas na sodium, urea, at phosphate na magpapahirap sa bato. Sa halip, gumamit lamang ng purong tubig na pinakuluang kasama ang sibuyas at ilang hiwaeng luya. Lumilikha itong natural na init, sumusuporta sa panunaw at sirkulasyon. Ang proseso ng pagpapakulo ay dapat tumagal ng 30 hanggang 40 minuto sa mababang apoy upang lumambot ang sangkap at madaling maabsorb. Ang mapampalasa ay dapat na napakahina lamang. Counting sea salt o vegetarian fish sauce. Iwasan ng tuluyan ang MSG at iba pang industrialized additives. Panghuli, maaring magdagdag ng kaunting sesame oil o olive oil upang madagdagan ang pagkakrema na nakakulong upang madaling malunok ang pagkain at hindi magdulot ng pagbloat. Ang nakakapagbigay halaga ay ang pagbawi ng bato ay hindi nangyayari biglaan kundi napakatahimik. Hindi ninyo makikita ang pagbabago agad sa isang gabi, ngunit pagkatapos ng ilang panahon, ang katawan ay magpapadala ng senyales, mas mahimbing na pagtulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas magaan ang likod, mas magaan ang katawan sa umaga, mas stable ang presyon ng dugo. Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, karaniwang ipinapakita ng mga pagsusuri na nagsimulang bumaba ng bahagya ang creatinine pagkatapos ang humigit kumulang 2 hanggang 6 na linggo kung tuloy-tuloy ang pagpapanatili. Naalala ko ang isang kaso na lubos na nagpahanga sa akin. Isang 72 taong gulang na ginang na nagtatrabaho bilang nail technician, madalas na nakaupong matagal. Ibinahagi niya na bawat gabi ay gumigising siya nga 2:00 ng madaling araw para umihi. Pagkatapos ay hindi na siya makatulog. Kinabukasan, pagod na pagod siya. Bagamat akala niya ay maingat siya sa pagkain. Ang kanyang hapunan ay madalas na may adobo at sabaw ng buto ng surin. Tumas na ang kanyang creatinine sa uksipil kuku si megadele. Bumaba ang EGFR sa humigit kumulang 52 ml min pagkatapos ng pagsasayos. Pinayuhan ko siyang palitan ang 3 hapunan bawat linggo ng kalabasa at lotus seed soup. Kumain ng maaga, mahina ang timpla, at huwag gumamit ng karne at sabaw ng buto. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, naramdaman niya ang malinaw na pagbabago, mas malalim ang kanyang pagtulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi ng 1 beses, mas magaan ang kanyang likod. Sa susunod na pagsusuri, bumaba ang creatinine sa 1045 mg DL kahit walang karagdagang gamot. Ipinapakita nito ang isang napakahalagang prinsipyo. Kapag maayos na nagpapahinga ang bato, mayroon itong kamangha-manghang kakayahan na ayusin ang sarili. Sa pamamagitan nito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakasimpel ngunit malalim na bagay. Ang isang
tamang mangkok ng sabaw ay maaring maging panggamot para sa bato. Kapag mas kaunti ang kinakain natin, mas mahina ang timpla, mas mainit-init ang katawan ay hindi lamang nakakaroon ng nutrisyon kundi bumabalik din sa natural nitong balanse. Ikalawang pagkain, radish at shiitake mushroom soup, paglilinis at pagpapalakas ng dugo para sa bato. Mga kababayan, sa paglalakbayng pangangalaga sa bato sa gitnang edad at pagtanda, napansin ko na may mga pagkaing napakasimple ngunit nagtataglay ng malalim na kaalaman mula sa tradisyonal na medisina at modernong agham. Ang sabaw ng labanos at kabute ng shiitake ay isang halimbawa nito. Hindi ito isang komplikadong pagkain. Ngunit kung naintindihan at ginagamit ng tama, ito ay nagiging isang paraan upang balansehin muli ang buong sistema ng pagsasala ng katawan. Noong unang panahon, may kasabihan ang ating mga ninuno, kumain ng labanos buwan-buwan, malusok buwan-buwan, noong bata pa. Para itong isang nakakatawang kasabihan. Ngunit pagdating ang edad na 60 pataas, saka natin naiintindihan na ang tumatandang katawan ay hindi na nangangailangan ng karagdagan kundi ng pagbawas ng pasanin ng pagiging malaya, magaan at energy tamang paggana ayon sa natural na ritmo. Ang puting labanos ay isang pagkain na nagtataglay ng pilosopiyang iyon. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang puting labanos ay may physiological diuretic effect, nakakatulong sa pagtanggal ng plema, pagpapagaling ng ki, at pagpapabuti ng sirkulasyon na nangangahulugang nakakatulong ito sa katawan na bawasan ang pamamaga, pagbabawas ng edema, at pagsuporta sa malambot na daloy ng likido at dugo. Sa mga matatanda, ang bahagyang pamamaga ay hindi lamang nagpapabigat sa mga kamay at paa kundi nakakasira din sa pagtulog at nagiging sanhingang kawalan ng kalinawan ng isip. Kapag maayos na niluto ang labanos, para itong tahimik na agos ng tubig na nakakatulong sa katawan na alisin ang labis na hindi nagdudulot ng gulat, hindi pinipilit ang bato na magtrabaho ng sobra. Samantala, ang shiitake mushroom, isang pamilyar na sangkap sa kusina ng Pilipino, ay may ibang halaga sa modernong siyensya. Naglalaman ang kabutangang beta-glucan, isang biological compound na nakakatulong sa immune regulation, nagpapababa na microinflamasyon sa kidney tissue at sumusuporta sa pagayo na malili na pinsala sa renal tubule. Napakahalaga nito para sa mga kaso nga pagtaas nga creatinine dahil sa matagal na mahinang pamamaga. Hindi tulad ng protina ng hayop, hindi nagpapabigat ang kabute sa pagfilter ng bato. Hindi naglalaman ng masamang kolesterol at nagbibigay ng plant-based iron at micronutrients na nag-ambag sa sustainable blood production. Ang punto na lubos kong pinahalagahan sa pagkain, ito ay ang physiological balance nito. Parehong ang labanos at kabute ay may natural na bahagyang alkaline na katangian na nakakatulong upang hindi maging acidic ang katawan, kaya't napapanatili ang internal environment. Kapag napapanatili ang acid-base balance, hindi kailangang magtrabaho ng sobra ang bato upang mag-adjust at iyon ang paraan upang magpahinga ang bato ng tahimik. Para sa mahigit 60 taong gulang, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng napakaraming pampalusok kundi ang kumain sa paraan na hindi mapagod ang bato. Ang paraan ng pagluluto ay bahagi rin ng terapi. Ang labanos ay dapat balatan, ugasan ng maayos, at hiwain ng may tamang kapal upang kapag naluto, mananatili pa rin ang tamis nito
ng hindi nadudurog. Ang tuyong shiitake mushroom ay kailangang ibabad sa maligamgam na tubig sa loob ng halos 1 oras. Alisin ang matigas na tangkay at panatilihin ang malambot na bahagi ng katawan. Ang sabaw ay dapat purong tubig na pinakuluan lamang kasama ang sibuyas at ilang hiwang luya. Iwasan ng tuluyan ang bonburot dahil naglalaman ito nege mataas na sodium at fosfate na nagpapataas nege presyon, nege filtration, nege bato. Ang proseso ng pagluluto ay dapat panatilihin sa mababang apoy sa loob ng humigit kumulang 25 hanggang 35 minuto upang dahan-dahang lumabas ang mga sustansya. Ang pampalasa ay dapat panatilihin sa napakahina lamang, kaunting sea salt o vegetarian fish sauce. Iwasan ng tuluyan ang MSG at iba pang industrialized additives. Para sa mga may fluctuating blood pressure, maaring magdagdag ng ilang hiwa ng celery sa dulo ng proseso ng pagluluto. Nakakatulong ang celery na lumikha ang natural na lasa ng hindi nangangailangan ng dagdag na asin at sumusuporta rin sa bahagyang vasodilation na nakakatulong sa daloy ng dugo sa bato na maging mas stable habang natutulog. Ang isang perpektong lutong sabaw ay hindi isang mayaman na sabaw, kundi isang sabaw na pagkatapos kainin ay nararamdaman ninyong magaan ang inyong tiyan, hindi nauho, mas mayos ang paghihi at kumakalma ang inyong isip. Iyan ang senyales ng isang pagkain na hindi naglalagay ng presyon sa bato. Sinamahan ko ang isang matanda, humigit kumulang higit 60 taong gulang, na nakatira sa probinsya ng Rizal. Siya ay napakaingat, regular na kumakain, naglalakad tuwing umaga, ngunit ang pinakaikinagulat ko ay ang ugali niyang magpanatili ang sabaw, ang labanos at shiitake mushroom 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Ibinahagi niya na tuwing kakain siya ng pagkain ito, ay nakakaramdam siya ng init sa tiyan, mas mahimbing ang pagtulog. Sa umaga ay madali siyang umihi at hindi nakakaramdam ng bigat sa katawan tulad kapag kumakain ng maraming karne o isda. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagsubaybay, bagamat mayroon siyang history ng high blood pressure, ang kanyang creatinine level ay nanatiling stable sa paligid ng 1 mg DL, hindi tumaas. Ipinapakita nito ang isang napakahalagang prinsipyo na dapat pag-isipan. Kapag hindi pinipilit ang bato na magtrabaho ng sobra, maari itong manatiling stable lang napakatagal. Mula sa aking pananaw, ang pangangalaga sa bato ay hindi isang labanan kundi isang banayad na proseso ng pagsasayos. At minsan, ang isang simpleng mangkok ng sabaw tulad ng labanos na niluto sa shiitake mushroom, kung niluto ng may pag-unawa at tiyaga, ay nagiging pinakatahimik ngunit pinakamatibay na panggamot para sa bato. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ngang numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Ikatlong pagkain. Pinasingawang karpa na may luya, panggamot na nagpapalusog sa kidneyin. Mga kababayan, pagkatapos ng 2 pagkain na nakatuon sa paglilinis at pagbabawas ng metabolic burden, dadako tayo sa ikatlong pagkain. Isang pagkain na parehong pagkain at gamot na nagpapalusog sa kidney. Yin ayon sa kaalaman ng Eastern Medicine. At nakakapagtakang angkop din sa kung ano ang pinatutunayan ng modernong siyensya tungkol sa malinis na protina at pagkontrol sa talamak na pamamaga sa bato sa gitnang edad
at pagkatapos ng 60. Ang problema sa bato ay hindi lamang ang mabagal na pagfilter kundi ang masalan na kawalan ng balanse ng likido sa katawan, presyon ng dugo, oksigen, at metabolismo ng protina. Sa katotohanan, marami akong nakasalamuhang tao na maingat sa pagkain, hindi masyadong maalat, hindi masyadong mamantika, ngunit mayroon pa ring sintomas tulad ng pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, mahinang pag-ihi, at lalo na ang tahimik na pagtaas ng creatinine. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na kapag mahina na ang bato, hindi sapat ang pagdidiet, kundi kailangan ang tamang uri ng protina, tamang paraan, at tamang oras. Sa ngayon, ang bato ay parang isang makina na tumatakbo ng maraming taon. Kung ang gasolina ay hindi malinis o ang sirkulasyon ay hindi maayos, kahit bumagal ang operasyon, mananatili itong nasa estado eng microscopic overload at kakulangan eng dugo na nagpapalusok sa bato. At iyan ang dahilan kung bakit ang pinasingawang karpa na may luya ay nagiging isang napakahusay na pagpipilian. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang karpa ay may neutral na katangian, bahagyang matamis na lasa at nakakaapekto sa pali at bato, nakakatulong sa pagpapalakas ng ki at dugo, physiological diuretic, nababawas ng pamamaga, at nagpapainit sa likod at tuhod, lalo na angkop para sa mga may sintomas ng kakulangan sa kidneyin, madalas na pag-ihi sa gabi, malamig na likod. Ang sariwang luya naman ay may papel sa pagpapainit, bahagyang anti-inflammatory, nagpapabilis ng microcirculation na ginagawang mainit ang pagkain ng hindi nagdudulot ng panlup na init. Ang kombinasyong ito ay hindi aksidente kundi isang napakagandang balanse sa pagitan ng pagpapalusok at paglilinis. Mula sa siyentipikong pananaw, ang karpa ay pinakmumulan ng mataas na kalidad na protina, mababa sa saturated fat, mababa sa kolesterol, at naglalaman din ng natural na omega-3, bioavailable iron, at trazecines. Nakakatulong ang masalik na ito na bawasan ang pamamaga sa glomeruli at tubules at sumusuporta sa proseso ng pagbuong dugo na nakakatulong sa bato na magkaroon ng sapat na oxygen upang mapanatili ang pagana ng pagfilter. Ang hindi napapansin ng marami ay kapag matagal na ang kakulangan ng dugo sa kidney tissue, bababa ang HFR na nagreresulta sa pagtaas ng creatinine. Kaya, ang pagpili ne tamang pinagmumulan nege protina ay hindi lamang nutrisyon kundi isang pangmatagalang diskarte sa panggagalaga sa bato. Madalas kong sinasabi sa inyo na ang protina ay hindi kauweng bato kundi ang hindi angkop na protina ang pasanin. Ang mauring protina na mataas sa taba, mataas sa asin, at mataas sa phosphate ay magpapahirap sa bato. Sa kabaliktaran, ang protina mula sa pinasingawang karpa na maayos na inihanda para itong isang banayad na daloy ng enerhiya na nakakatulong sa bato na bumalik sa dati sa halip na maubos. Tungkol sa paghahanda, ito ang bahagi na nagpapasya sa halaga ng pagkain. Una, kailangan ninyong pumili ng sariwang karpa dahil ang mga sustansa, lalo na ang omega-3, ay bumababa ng malaki kung ang isda ay matagal ng nagelo. Kapag inihanda, kailangang alisin ng malinis ang itim na balat sa tiyan at ang abdo dahil kung may matitira, magiging mapait ito at magpapabigat sa atay at bato. Ang mga pampalasa ay dapat lamang sariwang luya na hiniwa, dinurok na sibuyas, at kaunting asin o napakahinang patis. Iwasan ng tuluyan ng mga industrialized seasoning cubes dahil ang mataas na sodium content nito ay maring mag-stimulate ng pantog
at magpapilit sa bato na mas mag-filter sa gabi. Ang isda ay dapat ay steam ngang humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto. Sapat upang maluto ngunit mapanatili pa rin ang istruktura ng protina at magagandang taba. Pagkatapos ay steam, maaring magdagdag ng kaunting spring onion upang madagdagan ang natural na lasa ng hindi nangangailangan ng dagdag na asin. Ang gusto kong ipaalaala sa inyo ay ang isang pagkain na mabuti sa bato ay hindi isang matindi ang lasa, kundi isang pagkain na pagkatapos kainin ay nararamdaman ninyong magaan ang katawan, mainit ang tiyan, hindi nauhaw, hindi bloated, at madali ang pagtulog. Sinusubaybayan ko ang isang kaso ng isang matandang Ginoo na halos 60 taong gulang na may history ng kidney stones. Madalas na umihi sa gabi ngang 4 na beses. May pananakit sa tagiliran at ang creatinine ay nasa 1,5 mg. Tele. Maingat siya sa pagkain ngunit mas gusto ang matuyong pagkain at labis na nagdidiyet na nagre-resulta sa kakulangan ng angkop na pinakmulan ng protina sa kanyang katawan. Pinayuhan ko siyang kumain ng pinasingawang karpa na may luya 2 beses sa isang linggo. Pagsamahin ang maagang hapunan at bawasan ang nakatagong asin sa sarsa. Pagkatapos humigit kumulang 1 buwan, bumalik si Mang Nestor at ibinahagi na malaki ang pagbuting kanyang pagtulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi sa 1 hanggang 2 beses, wala na ang pakiramdam ng panlalamig sa likod, mas matatag ang kanyang paglakad sa umaga, bumaba ang creatinine level sa 1.35 mg DL. Hindi ito biglang pagbabago, kundi resulta ng mayos na pagpapahinga ng bato at tamang nutrisyon. Sa loob ng maraming taon ng pagmamasid, napansin ko na ang mga matatanda sa Pilipinas ay napakaangkop sa mauring ang freshwater fish tulad ng karpa. Dahil ang ito ay mababa sa nakatagong sodium, mababa sa phosphate, mababa sa saturated fat at madaling lutuin ng mahina ang timpla ngunit masarap pa rin. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng napakarami, kundi ang kumain ng sapat, kumain ng tama, at kumain ng may pag-unawa. 4 na pagkain. Sabaw, mais at plantain, ang banayad na panlinis na duo. Mga kababayan, pagkatapos nating talakayin ang 3 mahahalagang pundasyon na nutrisyon para sa bato, dumating na tayo sa 4 na pagkain. Isang pagpipilian na sa simula ay tila napakasimple ngunit nagtataglay na malalim na halaga mula sa tradisyonal na medisina at modernong agam. Sa aking kasanayan, ito ay isa sa mga ligtas na physiological diuretic method na nakakatulong sa bato na magtrabaho ng mas madali sa halip na pilitin itong magtrabaho ng sobra sa gabi sa edad na lampas 60. Ang hindi napapansin ng marami sa inyo ay hindi lamang humihina ang bato kundi nawawalan din ito ang natural na biological rhythm. Kapag kumakain o gumagamit ng pagkain sa maling oras, napipilitan ang bato na bilisan ang pagfilter sa gabi, ang oras kung saan dapat itong magpahinga. Ito ang lumilihang serye ng reaksyon tulad ng matagal na pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at bahagyang ngunit matagal na pagtaas ng creatinine. Madalas kong ikumpara na ang bato ng matatanda ay hindi kailangang pilitin kundi kailangang kalmahin ng banayad at regular na daloy sa tamang oras. Ang sabaw, mais at plantain ay isang ganong pagpipilian, hindi malakas,
hindi biglaan, ngunit matibay at malalim sa pananaw na tradisyonal na medisina. Ang mais ay may neutral na katangian, bahagyang matamis na lasa na nakakatulong sa diuretic, nakpapalamig, nakbabawas ng labis na tubig sa katawan. Ang plantain naman ay gumaganap bilang isang kasama na nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-ihi, nagpapalusok sa kidneyin, at sumusuporta sa pag-alis ng natunaw na toxins nang hindi nagdudulot ng kawalan ng balanse sa mineral. Sa filosofiya ng nutrisyon, ito ay isang banayad na uring diuretic tulad ng regular na agos ng tubig sa isang palayan sa halip na biglaang pagbaha. Mula sa siyentipikong pananaw, ang mais ay naglalaman ng flavonoids at natural organic potassium na nakakatulong sa pagbabawas ng bahagyang pamamaga sa renal tubules, sumusuporta sa vasodilation at nakpapatatak ng presyon ng dugo. Naglalaman ang plantain nga aktibong sangkap tulad ng autubin na may kakayahang protektahan ang kidney filtration membrane at mapabuti ang microcirculation, sa gayoy nag-ambag sa pagbawas ng creatinine kung patuloy na ginagamit ng tama. Ang mahalagang bagay na gusto kong bigyang diin ay ang mga epekto na ito ay hindi nangyayari kaagad kundi unti-unting lumalabas sa paglipas ng panahon, tulad ng isang hardin na inaalagaan araw-araw ay unti-unting bumabalik sa berde. Gayunpaman, ang nagpapasya sa pagiging epektibo ay hindi ang mga sangkap kundi ang paraan ng pagluluto. Una, kailangang pumili ng sariwa at malinis na mais, hugasan ng dahan-dahan sa diluted salt water pagkatapos ay banlawan upang mapanatili ang mga aktibong sangkap. Pangalawa, dapat pumili ng batang dahon ng plantain, hindi masadong matanda upang maiwasan ang mapait na lasa at mabawasan ang metabolic pressure. Pangatlo, kapag nagluluto, ilagay muna ang mais ng ilang minuto upang dahan-dahang lumabas ang extract. Pagkatapos ay idagdag ang plantain upang mapanatili ang nga medicinal properties. Pang-apat, maaring magdagdag ng ilang hiwangang manipis na luya upang makatulong sa pagpapainit ng tiyan. Dagdagan ang sirkulasyon ng hindi nagiging sanhingang panloob na init, at ang pinakamahalaga ay huwag itong gawing maalat dahil kahit maliit na daming sodium ay maaring magtanggal ng kahulugan ng pagbabawas ng pasanin sa bato. Kung nais ninyong baguhin ang lasa, maaring magdagdag maliit na daming lotus seed o munggo, humigit kumulang 10 hanggang 15 gramo, na ginagawang isang mainit na inumin sa hapon ang sabaw. Ito ang paraan upang matulungan ang bato na magfilter ng dahan-dahan sa araw, maiwasan ang pagdami ng presyon sa gabi. Isang napakahalagang prinsipyo, ngunit madalas na nakakalimutan. Sinubaybayan ko ang isang kaso ng isang 65 taong gulang na matanda na nakatira sa probinsaang Batangas. Wala siyang malubhang sakit, ngunit bawat gabi ay gumigising 4 hanggang 5 beses. Laging mabigat ang kanyang likod at pagod sa umaga. Pagkatapos ayusin ang kanyang lifestyle at dagdagan ang sabaw ng mais at plantain sa kanyang diet 2 beses sa isang linggo. Ang unang pagbabago ay hindi ang mga numero sa pagsusuri, kundi ang pakiramdam ng katawan na mas magaan, mas mahimbing ang pagtulog niya, unti-unting nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas maliwanag ang isip sa umaga. Pagkatapos ang higit 1 buwan, mas stable ang kanyang presyon ng dugo, hindi na niya nararamdaman ang pagiging stagnant tulad ng dati. Gusto ko ring ipaalaala sa inyo na hindi lahat ay angkop sa pagkaing ito. Ang mga may mababang presyon ng dugo na mas mababa sa 100/60 mmHg, ang mga dehydrated o may electrolyte imbalance ay kailangang maging maingat. At hindi ito inumin na ganap na pumapalit sa tubig.
kundi isang uri lamang ng kontroladong nutrisyon. Ang paggamit ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo ay sapat. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomentong numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay ngang malusok at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Ikatlong bahagi, 3 karaniwang maling akala na nagiging sanhi ng hindi pagbaba ng creatinine level. Mga kababayan, pagkatapos nating talakayin ang mga pagpipilian sa pagkain na kapakipakinabang para sa kalusugan ng bato, nais kong ibahagi ang isang mas diretsong pananaw mula sa klinikal na karanasan. Minsan, ang problema ay hindi ang hindi ninyo tamang pagkain, kundi ang hindi angkop na ritmo ngang buhay sa pisyolohiya ngang bato ngang matatanda. Madalas kong ikumpara ito sa pag-alaga sa isang matandang puno. Kung tama ang pagdidilik ngunit mali ang oras, hindi pa rin mamumulaklak ang puno gayang inaasahan. Sa loob nga maraming taon ng pagsubaybay sa mga pasyenteng higit 60 taong gulang, napansin ko na mayroong nga taong napakadisiplinado sa pagkain, regular na umiinom ng gamot ngunit ang creatinine level ay hindi pa rin bumaba o kahit bahagyang tumaas sa paglipas ng panahon. Nang mas malalim na suriin, nakita kong ang dahilan ay hindi kakulangan sa pagsisikap, kundi dahil sa maliliit na gawing ngunit mali ang biological rhythm na pumipigil sa bato na makarecover ng maayos. Ito ang lagi kong binibigyang diin. Ang pangangalaga sa bato ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kinakain kundi kung kailan kumain, paano matulog, at kung anong estado ang katawan. Unang maling akala, kumain ngang huli sa gabi at labis na pag-inom ng animal protein sa gitnang edad at pagtanda. Pagkatapos ng humigit kumulang 6,000 PM hanggang 7,000 PM, nagsisimula nang pumasok ang katawan sa phase ng pahinga at pagbabago. Kung kumain pa rin kayo ng huli, lalo ng mga pagkaing mataas sa protina tulad ng red meat, lamang lube o concentrated bone broth, napipilitan ang bato na magpatuloy sa pagtatrabaho sa oras na dapat itong magpahinga. Marami akong nakasalamuhang mga kaso na kumakain ng napakaraming pampalusok ngunit gumigising sa gabing maraming beses. Hindi mahimbing ang tulok. Hindi ito senyales ng kalusugan kundi ang bato ay pinipilit na magtrabaho ng overtime. Mula sa aking pananaw, ang maga at magaan na hapunan, pagbabawas ang animal protein at pagbibigay prioridad sa madaling tunawin na pagkain ay ang paraan upang bigyan ang bato ng mahalagang tahimik na sandali na hindi kayang palitan ng gamot. Ikalawang maling akala, hindi tamang biological rhythm ngang pagtulog at kakulangan ngang malalim na pagtulog. May isang bagay na hindi pa napapansin ng marami. Ang bato ay hindi lamang gumagana sa araw kundi ang proseso ng microscopic recovery ng glomeruli at tubules ay pinakamalakas na nangyayari sa gabi, lalo na sa pagitan ng 11,00 PM at 3,00 AM. Kung matutulog kayo ngang huli, hindi mahimbing ang tulok o nabubulabok ngang ilaw mula sa telepono, nabubulabok ang prosesong ito. Kaya, kahit gaano kayo kaingat sa pagkain sa araw, hindi makakaroon ng sapat na pagkakataon ang bato na ayusin ang sarili. Madalas kong sinasabi sa aking pasyente na ang isang mahimbing na pagtulog sa tamang oras ay minsan
kasing halaga ang isang magandang reseta dahil nakakatulong ito sa nervous system, endocrine system, at renal circulation na bumalik sa natural na balanse. Ikatlong maling akala, labis na paggamit na nga produktong nagpapalusok sa bato na hindi malinaw ang pinagmulan. Ito ang nakikita ko ng madalas sa Pilipinas. Ang pagnanais na mabilis na gumaling ay nagtutulak sa marami na gumamit ng gagamot na nagpapatalas ng enerhiya, malakas na diuretic at mabilis na nagpapalusok sa bato. Ngunit kailangan ninyong maunawaan na ang bato sa edad na ito ay hindi nangangailangan ng matinding pagpapasigla kundi ngang stability. Ang paggamit ng mga unregulated na produkto ay maaring magpahirap sa bato sa loop ng maikling panahon na nagbibigay ng pekeng pakiramdam ng pagiging malusok. Ngunit sa pangmatagalan ay magdudulot ng electrolyte imbalance, paktas, nege presyon, nege dugo, at pinsala sa kidney tissue. Lagi kong binibigyang din ang isang napakalinaw na prinsipyo. Kung wala pang tiyak na pagsusuri at medikal na pagtatasa, huwag agad gumamit ng anumang produktong nagpapalusok sa bato dahil ang presyo na babayaran ay maring mas malaki kaysa sa benepisyo. Mula sa aking pananaw, ang tatlong pagkakamaling ito ay hindi kasalanan ninyo kundi bunga ng mga nakasanayan na naipon sa maraming taon. Ngunit ang mahalaga ay maari nating ayusin ang mga ito. Kailangan lang kumain ng mas maaga, matulog sa tamang oras, at maging mas maingat sa kung ano ang ipinapasok sa katawan at makakaroon ng pagkataong bumalik ang bato sa pinakanatural na paraan. Ikaapat na bahagi, 5 mahalagang grupo ngang sustansya na lubhang kailangan ng bato ngunit madalas na kulang sa matatanda. Mga kababayan, kung ituturing natin ang paglalakbay ngang pagpapanumbalik ngang bato bilang isang mahabang daan na nangangailangan ngang pasensya, ang mga pagkain sa nakaraang bahagi ay nakatulong lamang sa bato na magpahinga at pansamantalang nabawasan ang pasanin. Ngunit upang talagang gumaling ang bato, upang mapabuti ang creatinine level ng tuloy-tuloy, ang pangunahing punto ay nasa micronutritional foundation. Ang maliliit na sustansya ngunit nagpapasiya sa siglangang bawat unit ng filter ng bato. Sa maraming taon ng clinical na kasanayan, napansin ko ang isang bagay na dapat pag-isipan. Marami sa inyo ang maingat sa pagkain, napakadiyat, ngunit pagod pa rin, madalas pa ring umiihi sa gabi, bumababa pa rin ang pagana ng bato dahil hindi kulang ang pagkain sa katawan kundi kulang sa sustansya na nagpapalusok ng malalim sa loop. Sa edad na lampas 60, hindi na kasing bilis ang pag-absorb ng digestive system, nababawasan ang stomach acid, nababawasan ang digestive enzymes, at bumabagal din ang proseso ng metabolismo. Humahantong ito sa isang kondisyon na tinatawag ng modernong medisina na subclinical deficiency. Ibig sabihin, hindi pa alarming ang resulta ng pagsusuri ngunit nagsimula ng humina ang mga cells. Sa pilosopiyang silangan, madalas kong ikumpara ito sa isang lupa na tila mayaman pa rin, ngunit sa katotohanan ay naubos na ang micronutrients na nagpapalusok sa halaman na nagiging sanhi upang hindi maging ganun din ang ating bato. Kung kulang sa nutritional foundation, kahit magpahinga o gumamit ng gamot, limitado pa rin ang kakayahan nitong bumalik sa dati. Una, bakal, iron. Ito ang pangunahing elemento para sa pagbuong red blood cells na tumutulong sa pagdadala ng oksigen sa bawat glomerulus. Kapag mahina ang bato, nababawasan ang hormone erythropoietin na nagiging sanhi upang madali itong makaranas ang anemia, kaya't ang kidney tissue ay nakakaranas ang matagal na kakulangan sa oxygen. Nagpapabagal ito sa proseso ng pag-ayos ng pinsala
marami akong nakasalamuhang mga tao na nagrereklamo lamang ng pagod, bahagyang pagkahilo, hirap sa pag-akyat ng hagdan ngunit hindi iniisip na ito ay senyales ng kakulangan sa bakal. Sa pangmatagalan, ang kondisyong ito ay nakpapalala pa sa bato nang hindi napapansin ang ugat ng problema. Madalas kong pinapayuhan na magdagdag mula sa natural at pamilyar na pinagmumulan tulad ng pulang ampalaya, malapnaw na nilagang red beans, black sesame, nilagang karpa na mahina ang timpla, at paminsan-minsan ay chicken liver sa tamang dami. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami kundi ang madaling tunawin, mahina ang timpla, at mainit ang pagkain upang maabsorb ng katawan. Pangalawa, vitamina B12. Ito ay isang sustansya na may mahalagang papel sa metabolismo ng enerhiya sa mitokondriya na nakakatulong sa mga cells na magkaroon ng sapat na enerhiya upang gumana. Kapag kulang sa B12, madaling makaranas ng pamamanhid ng kamay at paa, matagal na pananakit ng likod, pagod na walang malinaw na dahilan, lalo na sa mga matatanda na matagal nang umiinom ng gamot sa tiyan. Madalas kong binibigyang diin na ang kakulangan sa B12 ay hindi palaging malinaw na sintomas ngunit tahimik na nakakaapekto sa nervous system at bato. Ang mga pinagmumulan na angkop sa kaugalian sa pagkain ng mga Pilipino ay maaring steamed clams, nilagang hipon na mahina ang timpla, steamed chicken eggs, o plant-based milk na may B12 supplementation. Ang mahalaga ay bigyang prioridad ang natural na pinagmumulan dahil ang mahinang bato ay hindi angkop sa pag-absorb napakalakas na synthetic forms. Pangatlo, magnesium. Ito ay isang mineral na hindi pinapansin ngang marami, ngunit may napakahalagang papel sa pagpapaluwag, blood vessels kang, bato at pagpapatatak ngang, presyon ngang, dugo. Kapag kulang sa magnesium, madaling kumonti ang blood vessels, lalo na sa gabi na nagbabawas ng daloy ng dugo sa bato na nagiging sanhi upang masira ang proseso ang peg filter at madaling tumaas ang creatinine sa umaga. Madalas kong nakikita na ang mga kulang sa magnesium ay madalas na may mabilis na tibok ng puso, hindi mahimbing ang tulog, madalas umiihi sa gabi, at madalas na nababalisa ng walang malinaw na dahilan. Ang mapakain tulad ng kalabasa, lotus seed, black beans, at avocado ay hindi lamang nagdaragdag ng magnesium kundi nakakatulong din sa katawan na mag-relax ng natural. Ang isang malabnaw na nilagang kalabasa, kinain ng maaga at mahina ang timpla ay minsan mas epektibo kaysa sa isang komplikadong supplement. Ika-4, omega-3. Ito ay isang grupo ng magagandang taba na may anti-inflammatory effect at nagpoprotekta sa glomeruli mula sa fibrosis. Sa katunayan, napansin ko na marami sa inyo na may tumataas na creatinine ay madalas na may kasamang matagal na mahinang pamamaga at lipid metabolism disorder. Ginagawa nitong ipatuloy na nagtatrabayo ang gibato sa izangi estado ni stress. Nakakatulong ang omega-3 na kalmahin ang prosesong ito tulad ng paglambot ng daloy sa circulatory system na nakakatulong sa bato na mag-filter ng mas madali. Ang mga angkop na pinagmumulan sa Pilipinas tulad ng mackerel carpa, flaxseed, at walnuts ay napakadaling hanapin. Gayunpaman, hindi ko inirerekomenda ang labis na paggamit ng omega-3
3 supplements kung walang reseta dahil kailangan ng katawan ng matatanda ang natural na balanse. Hindi labis na supplementation. 5. Taurine. Ito ay isang amino acid na bihira nang banggitin ngunit may mahalagang papel sa pagprotekta sa glomerular filtration membrane at pagbabawas ng oxidative stress. Madalas kong ipinapaliwanag ng simple na ang taurine ay parang isang protective cushion para sa bato na nakakatulong sa bato na hindi masira kapag kailangang iproseso ang nga metabolic substances pagkatapos kumain. Ang mga kulang sa taurine ay madalas na nakakaramdam ng pagod pagkatapos kumain, bahagyang pananakit ng likod, at hindi stable ang kaisipan. Ang natural na pinagmumulan ng taurine tulad ng hipon, pusit, at itlog ng manok kapag inihanda ng dahan-dahan, steam o boil, ay makakatulong sa katawan na mas mahusay na mag-absorb ng hindi naglalagay ng presyon sa bato. Kapag tiningnan ang lahat ng 5 grupo ng sustansa, makikita ninyo ang isang malinaw na punto. Hindi kailangan ng bato ng masyadong malakas, masyadong marami, kundi kailangan nito ang tamang sustansa, tamang oras, at tamang paraan ng pag-absorb. Lagi kong inaalala na ang pagpapanumbalik ng bato ay hindi isang karera, kundi isang pang-araw-araw na proseso ng microscopic regeneration kung saan ang bawat pagkain, bawat pagtulog, bawat ritmo ng buhay ay nag-ambak sa pagbabago. Ang mahahalagang salita na nais kong tandaan ninyo ay hindi lamang kaalaman kundi isang gabay sa pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang biological foundation, oxygen-deprived glomeruli, renal vasodilation, antifibrosis, mitochondrial energy metabolism, glomerular membrane protection, oxidative stress reduction, at microscopic recovery. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. 5 bahagi. Pagpapagaling ng bato sa pamamagitan ng puso at pagpapahinga ng isip. Mga kababayan, kapag nasa gitnang edad at pagtanda, madalas nating isip ang bato bilang isang simpleng organ na naglilinis ng dugo. Ngunit sa klinikal na karanasan at maging sa pilosopiyang Eastern Nutrition, ang bato ay isa ring sentro ng interaksyon sa pagitan ng emosyon, nervous system, at endocrine system. Nangangahulugan ito na bawat pag-iisip, bawat pag-alala, bawat gabing hindi makatulog ay tahimik na nakakaapekto sa paggana ng pag-filter ng bato. Kapag stress kayo, nagpapalabas ang katawan ng cortisol at adrenaline. Ang dalawang hormone na ito ay nagdudulot ng vasoconstriction, nagbabawas ng daloy ng dugo sa glomeruli, na naglalagay sa kidney tissue sa isang estado ng microscopic oxygen deficiency, kaya't nag-a-activate ng tahimik na pamamaga at nagpapatas ng creatinine level sa paglipas ng panahon. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na hindi takot ang bato sa kakulangan ng gamot, hindi takot sa kakulangan ng pagkain, kundi pinakatakot sa panloob na kaguluhan. Ang filosofiya ng silangan ay ipinahayag ng simple ngunit malalim. Ang bato ay gustong payapa, ayong kaguluhan, gustong regular, ayong biglaan. Ibig sabihin, gusto ng bato ang stability, banayad, at pagkakapare-pareho. Kapag hindi mapakali ang isip, gulo ang pagtulog, at baliktad ang biological rhythm, kahit kumain kayo ng tama, uminom ang tama, hindi pa rin magkakaroon ng pagkataon ang bato na gumaling ng lubusan.
Sa kabalintunaan, kapag nakaka-relax ang isip, nag-activate ang parasympathetic nervous system, natural na lumalawak ang blood vessels, kaya't nagiging banayad at tuloy-tuloy ang daloy ng dugo sa bato na lumilikha nga kondisyon para sa bato na ayusin ang sarili nito sa microscopic level. Sa proseso ngang pangangalaga sa kalusugan para sa mga matatanda sa Pilipinas, napansin ko ang isang napakahalagang katotohanan. Maraming tao ang sumusunod sa paggamot ng napakahusay. Maayos ang pagkain, ngunit dahil hindi mapakali ang isip, ay hindi pa rin bumubuti ang resultang pagsusuri. Ngunit mayroon ding mga tao na kailangan lang baguhin ang kanilang pamumuhay, ayusin ang kanilang biological rhythm at nagsisimulang gumaling ang bato ng natural nang hindi kinakailangang dagdagan ang gamot. Hindi ito isang misteryoso, kundi isang kombinasyon ng neuroscience, endocrinology, at microcirculation upang matulungan ang bato na huminga ng tama. Madalas kong tinuturuan kayong ilang napakasimple ngunit malalim na epektibong pamamaraan. Una ay ang kontroladong mabagal na pahinga. Bawat gabi ay gumugugol ngang ilang minuto ng tahimik na nakaupo. Ilagay ang kamay sa ibabang tiyan. Dahan-dahang huminga ng 4 na segundo. Pigilin ng 4 na segundo. Huminga palabas ng 6 na segundo. Ulitin ng maraming beses. Kapag regular na ginagawa, babagal ang tibok ng puso, lalawak ang mga daluyang ng dugo, bahagyang bababa ang presyon ng dugo at ang pinakamahalaga ay natural na tataas ang daloy ng dugo sa bato. Hindi ito simpleng ehersisyo sa pahinga kundi isang paraan upang ibalik ang katawan sa isang estado ng biological balance. Pangalawa ay ang pagliha, nakaka-relax na tunog bago matulog. Ang mga tunog tulad ng mahinang ulan, agos ng ilog o malambing na background music ay nakakatulong sa utak na lumipat sa alpha wave state, kaya't nagpapatas ng endogenous melatonin na nakakatulong sa mas malalim na pagtulog. Kapag malalim ang pagtulog, pumapasok ang bato sa pinakamahalagang microscopic recovery phase ng araw kung saan inaayos ang mga filtering cells, ginagamot ang maliliit na pinsala at gumagana ang immune system sa isang balanseng paraan. Pangatlo ay ang pagkilala sa mga positibong bagay sa araw kahit napakaliit. Tila simple ito ngunit may malalim na epekto sa nervous system na nakakulong sa pagtaas ng serotonin, binabawasan ang cycle ng pagkabalisa at stress. Kapag ang itak ay nagtatago ng mga positibong senyal, bababa ang stress response ng katawan, kaya bababa ang cortisol production na nakakatulong sa blood vessels ng bato na hindi kumonti ng matagal. Isang pag-aral na isinalin sa Tagalog mula sa mga materyales sa gerontological psychology ay nagpakita na ang mga matatanda na regular na nagsasagawa ang mga relaxing habits tulad ng malalim na pahinga, pakikinig sa natural na tunog at pagkilala sa mga positibong emosyon sa loob ng isang linggo ay maring makabuluhang bawasan ang cortisol, mapabuti ang pagtulog at pagkatapos ng ilang linggo ay may mga senyales ng pagpapatatag ng presyon ng dugo at paggana ng bato. Ipinapakita nito na ang isip ay hindi lamang nakakaapekto sa emosyon kundi direkta ring nakakaapekto sa daloy ng dugo na nakpapalusog sa bato at sa prosesong paglilinis. Ibibigay ko ang isang praktikal na kaso para mas madali ninyong maunawaan. Isang ginang 72 taong gulang na nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang suburban district ng Quezon City ay madalas na umihi ng 4 hanggang 5 beses sa gabi, hindi mahimbing ang tulog at pagod sa umaga. Takot siyang uminom ngang tubig dahil akala niya ay mas hihina ang bato kung iinom ngang marami. Nang suriin,
ang creatinine level ay nasa 150 mg DL, hindi pa masyadong mataas ngunit may tendensiyang tumaas. Sa halip na ayusin ang gamot, tinuruan ko siyang baguhin ang kanyang lifestyle. Bawat gabi ay gumugugol ng oras upang mag-relax, makinig sa malambing na tunog, magsanay ng mabagal na pahinga, kumain ng maaga at mas mahina ang timpla. Pagkatapos ngang humigit kumulang 2 linggo, nagsimula siyang makatulog ngang mas mahimbing, malaki ang pagbabangang pag-ihi sa gabi. Pagkatapos ng 1 buwan, sinabi niya na mas magaan ang kanyang katawan, mas kalmado ang kanyang isip at lalo na wala na ang pakiramdam ngang pagkabalisa tulad ng dati. Nang muling suriin, bahagyang bumaba ang creatinine sa humigit kumulang 135 mg DL, mas stable ang presyon ng dugo. Ang nakakapagtaka ay walang malaking pagbabago sa gamot kundi pangunahin ay mula sa pagsasayos ng isip at biological rhythm. Sa pamamagitan ng kwentong ito, gusto kong maunawaan ninyo na ang bato ng matatanda ay hindi nangangailangan ng matinding intervensyon kundi ng mayos na koordinasyon sa pagitan ng nutrisyon, pagtulog at estado ng isip. Kapag payapa ang isip, lalambot ang blood vessels. Kapag malalim ang pagtulog, ayusin ngang glomeruli ang sarili nito. Kapag mahina ang timplangang pagkain at sa tamang oras, hindi magiging overwork ang bato. Ito ay isang closed cycle ng natural, sustainable, at ligtas na pagbawi. Ang mga konsepto na kailangan ninyong tandaan ay hindi lamang teorya kundi isang gabay sa pang-araw-araw na buhay, kabilang ang cortisol, renal vasoconstriction, night biological rhythm, glomerular blood supply, relaxation of the parasympathetic nervous system, deep sleep for recovery, at oxidative stress reduction. Kapag naiintindihan at ginagawa ng tama, matutuklasan ninyo na ang pangangalaga sa bato ay hindi komplikado kundi ang pag-aral na mamuhay ng mas mabagal, mas regular at mas payapa araw-araw. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto ko kayong anyayahan na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan para malaman ko na nakatanggap kayong magagandang kaalaman at nakita ninyong kapakipakinabang ito. Mga kababayan, kapag tiningnan ang buong paglalakbay ng pangangalaga sa bato sa gitnang edad at pagtanda, ang nananatili ay hindi isang listahan ng mahigpit na pag-iwas kundi isang napakalalim ngunit napaka-ordinaryong prinsipyo. Tamang dami, at regular. Hindi lamang ito payo sa nutrisyon kundi isang physiological strategy na nakakatulong sa pagprotekta sa bawat unit ng glomerulus at tubuleng bato kung saan nakasalalay ang pangmatagalang kalusugan ng katawan. Tama ay ang pagkain nga angkop na pagkain para sa kondisyon ng bato, pagbabawas ng mga metabolic toxins tulad ng urea, uric acid, at hindi kinakailangang electrolyte burden. Tamang dami ay ang pagkain ng angkop na dami, hindi pinapipilit ang bato na magfilter ng sabay-sabay, lalo na sa gabi at regular ay ang pagpapanatili ng stable na ritmo ng pagkain araw-araw pang hindi mapunta ang bato sa isang estado, minsan ay overwork, minsan ay kulang, na nagdudulot ng kaguluhan sa natural na ritmo ng pagfilter. Pagkatapos ng edad na 60, napansin kong mas naging sensitibo ang bato sa asin, purin, at mabilis na naabsorb na minerals. Kung kumain ng maalat o magdagdag ng minerals sa maling oras, lalo na sa gabi, mapipilitan ang renal tubules na ayusin ang electrolytes ng mabilis habang ang renal blood vessels ay may tendensiyang kumonti ng bahagya dahil sa epekto ng cortisol sa gabi. Ang resulta ay tumataas ang pag-ihi sa gabi, nabubulabog ang pagtulog at ang mas mahalaga ay nababawasan ang pagiging epektibo ng daloy ng dugo sa bato na nagpapabagal sa proseso ng pagbawi.
Dahil dito, ang pangunahing prinsipyo ay hindi sa pagkain marami o kaunti kundi sa pagkain sa tamang oras at sa tamang paraan. Ang priority nga may mahinang bato ay dapat na malinis na protina, sariwang gulay, mahina ang timpla, at lalo na ang pag-inom ng tubig at pagdaragdag minerals sa umaga upang magkaroon ng sapat na oras ang bato na tapusin ang proseso ng pagfilter bago pumasok sa night rest phase. Kapag dumating ang gabi, kailangan ng bato ang mabagal, stable, at banayad na ritmo ng pagfilter sa halip na isang hindi inaasahang overtime. Lubos kong naunawaan ang pinagdaanan ninyo. May mga pagod, matagal na pananakit, may mga nag-alala bawat tingin sa resulta ng pagsusuri. May mga takot uminom ng tubig dahil sa pag-ihi sa gabi o matagal na insomnia na walang malinaw na dahilan. Hindi kailangan ng malaking pagbabago. Kailangan lang kumain bago mag-alas 6 ng gabi. Bawasan ang asin. Huwag piliting kumain kung hindi gutom. Matulog ng mas maaga at hayaan ang isip na magpahinga ng dahan-dahan. Nakalikha kayong isang ideal na kapaligiran para sa bato upang gumana ng mas stable. Mayroong manapakaliit na bagay ngunit may malalim na halaga. Isang mangkok ng nilagang isda na mahina ang timpla, isang tasa ng mainit na lotus seed soup, isang malalim na pagtulog na walang abala o ilang minuto na mabagal na pahinga sa isang tahimik na espasyo. Lahat ng ito ay hindi simpleng oral tips kundi mga physiological load reduction strategies para sa bato. Kapag regular na ginagawa, nakakatulong ang mga ito sa renal blood vessels na bahagyang lumawak, mas stable ang presyon ng dugo at maayos na nagaganap ang glomerular filtration sa gabi. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like upang malaman ko na patuloy kayong sumasama at sumusuporta. Pindutin ang subscribe sa channel upang bawat may bagong video, kayo ang unang makakatanggap ng abiso upang magpatuloy tayong magkasama sa pag-aral kung paano mamuhay ng malusog, masaya at payapa. At kung maari, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, baka isang maliit na pagbabahagi ninyo ang makakatulong sa iba na magkaroon ng pagkataong mamuhay ng mas malusog araw-araw.